Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong tungkol sa inyong CIF. Confidential fund again, no? Pero meron pong bago dito no? Yun ang ating medyo tutuunan ng pansin. Pero yung iba rin bibigyan din natin ng pansin, no? Pero bago po tayong magsimula, i-flex ko po muna yan, Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang FB page. And also, shout out at salamat sa ating mga channel members. Ganun din po sa mga regulars na nanonood ng ating video premieres. Kung kayo po ay active sa chat box o di kaya kayo po ay naka-background lamang. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagre-reply ng ating videos. May God bless you all. So, ang pag-uusapan natin ay confidential fund. Nandiyan na yung mga kampo ni Sara Duterte, no? Meron din mga nagpapahayag, no, ng mga senador, congressman tungkol diyan sa confidential fund. At meron po silang bagong punteriya na tanggalan ng confidential fund. Ayan, yan ang exciting, no? At saka po yung mga sinasabi nila na wala nang pag-asa ang inyong BP Sara na magkaroon ng confidential fund. Sabi nga nila, there's always light at the end of the tunnel. Even though you're gonna go through the tunnel that there's no light and it's too dark, baka merong mumu. Pero pagdating mo sa dulo, hallelujah, you made it. O diba? Pero bago yan, eto muna. Kasi, no, magbibigay lang tayo ng ating take, ng ating 2 cents dyan sa mga ngumangaw-ngaw, no, against dyan sa pagkakatanggal daw, no. Hindi pa naman kasi pinal. Meron pang bycam. Magkokombin pa ang Congress tungkol dyan. Pagdidibatihan pa nila, no. Kasi itong mga kampo ni BP Sara Duterte, mostly the nation building people, ngumangaw-ngaw na sila sa kanilang mga social media, no? They are in this illusion, no? Nang dahil doon sa Speaker of the House, Martin Romualdez. I'm not defending Martin Romualdez. I am just telling you my take, no? Dahil daw kay Martin Romualdez, no, na of his ambition of being a tambaluslos, na gusto niyang tumakbong presidente sa 2028. Ano ang sabi ni Amy Marcos? Ano ba yan? Ang layo-layo pa. 5 taon pa. Binibinay naman si Martin Romualdez. O di ba? Pero yung binibinay doon sa statement ni Madam Amy, si Sara, o ngayon binago ko. Ginawa ko naman si MR kasi siya ang pinuputakan ngayon ng mga kampo ni BP Sara Duterte, di ba? Nandyan si Boy Girl, no? Na meron daw comfy funds yung Congress. Sinabi, hindi naman pala. Extraordinary expenditure lang. O di ba? They're trying to yung tibagin, no, si Martin Romualdez. Ito lang ha. Okay, magagalit. Kausap ko yung kaibigan ko. Nag-uusap kami. Sabi niya, ano bang meron kay Martin? Diba? Aside sa Speaker of the House, anong meron siya? Hindi nga siya ganong kilala. Walang karisma. Bakit nyo tinitibag? Diba? Palagay nyo, tatakbo ba yan ng 2028? Kung tatakbo siya against Sara, di ba mas charismatic si Sara? Ang mga tao mahilig sa ganon. Anong karisma ni Martin? Wag magagalit yung mga taga-MR. Napag-uusapan lang namin. Sabi namin, parang walang dating. Hindi tulad ni BBM, hindi tulad ni Sara na pag nakita mo, ay Sara, ay BP, ay PBBM. Di ba, Mami Peng, Marcos noon, forever. Di ba? So, sabi pa namin, ang laki-laki ng mama mo, kakatakot eh. Di ba ang laking mama ni Martin Romualdez? Di ba? Sabi ko nga, para siya nga yung binubugbog ni Lobin sa movie. Ang endpoint, bakit nyo sinisira? Di ba nagtratrabaho lang yung mama? He's doing his
work based on the mandate na binato sa kanila as a congressman sa Kongreso. Bakit nyo sinisira itong si Harry Roque? Di ba? Siguro hindi ko na iaano dito. Ang haba nung lintaya niya eh. Bakit kan galit na galit Harry Roque? Ha? Bakit ka galit na galit sa Kongreso? Bakit nagalit-galit ka sa kung sino man yung magre-realign? No? Hindi pa naman tapos. Sinasabi ko nga sa inyo, bakit nyo binabagsak si Martin Romualdez? Sa palagay nyo ba tatakbo na siya? Does he have an ambition already? Na nakita nyo sa crystal ball ninyo? Na siya nga ang tatakbong presidente? Sa palagay nyo ba si Sara Duterte tatakbo ng presidente sa 2028? Mga ano pala kayo eh. Masyado kayong mag-advance. Yung dalawa nga hindi nagsasalita. Hindi nga nagsasalita si VP Sara Duterte. Kayong mga naka-achuchucho, mga sip-sip kay VP, kayo ang sumisira sa kanya eh. Charismatic si BP kahit na anong gawin ninyo eh. Anong karisma ni MR? Okay, magagalit ha. I'm not defending them both. Sinasabi ko lang yung take namin, yung aming opinion. No, imbis na birahin nyo sila, sa maganda naman mapupunta yung pera. 'Di ba? Hindi naman nila ibubulsa. Saan nila ipupunta? Sa mga ahensya na may kinalaman talaga sa security and intelligence and also sa West Philippine Sea. 'Di ba? Palalakasin ng puwersa sa West Philippine Sea, pagagandahin ang mga islands doon tulad ng sinabi ni ko para maging yung mga kababayan niyang Chekwa ang maging tourist doon. Di ba? Tama, mali. Bakit kayo nagagalit? Di ba ikaw Harry Roque eh? Mukhang ano ka eh. Ano bang tinira mo? Uminom ka nga ng losartan, yung pang high blood. Mamaya hindi ka na ano dyan. Ano ka na lang dyan mamaya-maya sa sobrang taas ng BP mo. Di ba? Yung isa pa, yung si dating Pangulong Duterte. Nag-blurt out. Yun, nakuhanan ka ng pagkakamali ngayon. Yari ka. Self-incriminating po yun. No? Kaya sabi nga po nung iba, tinanggal nila. Pero meron silang kopya at meron din po akong kopya. Ayaw ko lang ilabas. Ayaw kong bigyan ng content. Even though kasi ako, okay naman yung ginawa niya para sa akin eh. 'Di ba? For the benefit of her of his kababayan. Gumanda daw ang Davao. Sige, doon nyo pinunta ang pondo ng bayan. Sige, gumanda ang Davao. Pero tama naman siguro si Trillanes. Dapat nga kayong i-open book din kasi gusto nyo magpa-open book ang Congress. I-open book din kayo sa Davao, no? Para fair. In spirit of fairness. Ganun naman lagi nyo sinasabi. Tapos yung sinabi mo na very incriminating tungkol sa mga leftists, may video po yun, dinilit lang ng SMNI, no? Kayo po mga nakapanood noon, no? Sa akin, you incriminated yourself. Nagpapatunay lamang dun sa mga akusasyon, lalo na sa ICC. Because you cannot, di ba? Sabi nga ni Jeff Tumbado, because of your impulse, sa galit mo, nakapag-blurt out ka ng hindi dapat. You incriminated yourself. Yari ka. Ikaw din, Roque. Masyado kayong Ang layo-layo pa. 5 years pa. You ever know what will happen to that 5 years span? Kaya nga 'di ba sabi sa Biblia, do not worry about tomorrow. Worry about today. For tomorrow will worry about itself. Kasi ngayon mas maraming dapat gawin ngayon. Yung dalawang inano nyo, si Sara sa si MR, parehong nagtatrabaho. Pero kayo mga nakapalibot sa kanila, kayo po ang magdi-destroy. Charismatic yung isa wala kang charisma tawag ka di para. Pero sa kanya, sa akin he's such a big teddy bear. Ang laking teddy bear nito. Life-size teddy bear. Joke lang pinapatawa ko lang kayo. Walang masamang tinapay. Ayun lang po yung assessment ko. Kayo pong mga kaalyado ni BP Sara Duterte, sobra naman kayong makalipusta Hindi pa naman tapos sa BICAM Mamaya sasabihin ko bakit Mamaya sasabihin ko. Kaya nga sinabi ko sa simula, there is a light at the end of the tunnel. Maybe. Kasi kayo masyado kayo you are blurting out words or accusing somebody out of impulse.
'Di ba? Tama, Mami B? Oh, buti pa si Mami B pumupunta na sa aking video premiere. Ay, Priscilla, nasaan ka na? Miss you. Okay? Oh, ganun lang po si Tokis, no? Yung ano lang, minsan high blood, minsan mukhang baliw. Taga-Manda po ako taga-Manda sa labas. Pero yung tinirang ko, malapit na sa loob. Sa Libertad. Pasensya naman po, no? Pinapatawa ko lang kayo kasi dito, at the end, no? Tiyak matutulad kayo sa akin, maha-high blood kayo. No? O, Ai Chang, yung ating gamot dyan, Ai Chang. Prepare mo na yung gamot natin, Ai Chang. Eto po. Yung pong mga binabanggit kong pangalan, mga kasamahan ko po yan sa mga live chat. Mababait naman po yan, no? Tulad ni ni si Munting Tinig. Ayan, ako, katulad ko ring high blood yan. O, eto po, punta na po tayo dito. Napasingit tayo. Dahil nga po doon sa mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte at nung kanilang mga kasamahan tulad ni Harry Roque, si Boy Girl and the others sa kanilang mga nation building program, eto po, Manila Bulletin. Malayo pa po ang eleksyon. PDP laban Solon sides with Romualdez amid Duterte's criticism. O ayan po ha. O sino tong PDP laban na ito? Di ba partido to ni Duterte? Pero mind nyo, may faction ng PDP laban. Di ba? O ito. A party mate of former President Rodrigo Duterte in the House of Representatives has praised House Speaker Martin Romualdez's demeanor when it comes to responding to critics. Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, kamag-anak siguro to ni Coco, a senior member of the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, PDP laban in the House, went as far to say that other political leaders should emulate. Dapat daw pong tularan si Speaker Martin Romualdez in responding to critics and detractors. O, tingnan nyo. Ano po yun? When his detractors spoke ill of him, he did not stoop down to their level. O, parang si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Mga Marcos, ang tagal yan sinira. Ang tagal dinisinform, niyurakan ng pangalan, pero hindi sila nag-stoop down, hindi nila pinatulan. Pasok dito, labas doon. Para wala lang silang nakita. Ignore. At the end, this ignoramos, no? Itong mga ignoramos na mga detractors, titigil din yan. O, yan, tama ang sabi ni Pimentel. Nakita nyo bang, nagsalita ng ill will na tulad ko? Pasensya naman po, no? O, apology na ako dyan sa mga asong ulol ni BP Sara Duterte. Huwag nyo nang gagawin ulit sa akin yan, ha? Talagang pag inulit nyo pa yan, i-unmask ko kayo. Tatanggalan ko kayo ng maskara. Ipapalit ko ang maskara ni Robin sa inyo. Di ba? O, at least, hindi siya nag-stoop down. Hindi nagsasalita ng yung, alam nyo na, yung sinasabi nila, palapatol. Ayan, patola. Hindi po. Taking from the book of what? The Marcoses. Romualdez. Hindi palapatola. I'm gonna do my job. You do your job. If you keep demeaning me, you can do it. Bahala ka sa buhay mo. But people know. No? Pero minsan, mas nananaig ang demonyo. Diba? Oh. He showed strength of character and a high degree of professionalism by ignoring their unfounded allegations and focusing instead on making the House a highly respected and productive institution on his watch. Ayun po yung sabi ni Pimentel sa kanila. Mga ganitong leader po ang tularan natin para sama-sama tayong umangat kaysa maghilahan tayong pababa. O yung mga crab mentality kasi, alam nyo na, politika no? Politics, talagang mga politiko. Makikita mo talaga, no? Yung mga politiko na walang silbi sa bayan at yung mga politikong may silbi sa bayan, no? Alam niyo na yung mga crowd mentality, no? It was only Tuesday when ex-President Duterte linked Romualdez and the whole of Congress to alleged misuse of public funds, no? Ayan po 'yan. As per latest COA report released only last October 2nd, the House of Representatives has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. O ayun po yung sabi ni
Secretary Velasco. O ngayon, sabi po nila dyan na hindi daw nakikita yan sa COA o whatever, di i-advise nyo po yung inyong mga idolo na hanapin yan. That's their job, present an evidence. The burden of proof is with the accuser. O ayan, para na lang po mas madali. No? Kung wala man tong mga report na to sa COA na sinasabi ni Secretary General Velasco, hanapin po nung mga nag-a-accuse o para at least paniwalaan ko naman sila. Madali lang naman yun Huwag nyo akong bigyan ng naratiba na wala ganito sa COA, wala ganito sinasabing report ni Velasco. O ibig sabihin, nagsisinungaling si Velasco. Kung wala man sa COA, di sabihin ng COA, wala sa amin yan, nandito. O di doon nyo hanapin. Kayo ang mag-provide ng proof. The burden of, tandaan nyo, the burden of proof is always with the accuser. Alam pa lang yung house pa ang magbigay ng proof sa inyo. Mga hilong talilong pala kayo Because of your blinded, you are blinded with your fanaticism with this kind of people. Kung ano man yung sasabihin nila, iti-take nyo na lang. Kung sinabing uminom kayo ng lemonade namin, uminom kayo. Anong klase kayo? Sa bagay, fanatics pala kayo. Diba? Hindi Kung in spirit of fairness na lagi nyong sinasabi, therefore, wala doon. So, nung nagsisinguling si Velasco, hanapan natin. Yung sinasabi natin na proof, kunin natin. Saan natin makukuha yan? Mag-research kayo. Di po ba? Huwag nyong sasabihin sa akin na hindi naman nakikita sa COA. Then look for another way. If you really wanna find the truth and you can handle the truth, do it. Di po ba? And then isampal mo sa mukha ko yung ebidensya and then I will believe you. Di po ba? Hindi yung you will give me a narrative na wala sa ganito, wala sa ganyan. Diba? Maraming nagsasabing ganyan Lalo na yung mga, siyempre, idolo nila yun sabi ni Pimentel underscored that the country's welfare should be prioritized over political interest. Yun nga yung sinasabi ko. Ba't kayo galit na galit sa pagtanggal ng mga confidential fund? No? Sa akin maganda po yung layunin ni VP Sara Duterte based doon sa sinabi ng kanyang ama. Napakaganda. The only problem is, bakit hindi niya naipaglaban? Ayun lang po. Pero sabi ko sa inyo, there will be light at the end of the tunnel. Di po ba? Diyan na, nagyayapi-yapi na kayo. Napaghahalata tuloy na parang masiba naman kayo sa confidential fund. There will always a way. Finds a way. And ang gobyernong ito, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, if that will benefit the nation as a whole, why not do it? Kung magbe-benefit ang mamamayan at ang bansa sa mandatory ROTC, do it. Kung magbe-benefit ang bansa para magapi ang mga insurgents, do it. Give it to her. Right? Help her. That's her goal. Tulungan natin. So far, itong mga members ng House nagpagapi. Alam nyo na kung kayo nagpagapi, ayan, dinedepensahan ko na si BP, baka sabihin nyo na naman, gago ako. Nagpagapi sila. Naniwala sila. No? Because of what? That's their colleague. They will be highly criticized. However, if there are, sa trabaho nila yon. However, if they have this, aside from being a congressman, look at the bigger picture. Who are these people that are maligning the BP? That wanna take out the CIF of the BP? You should look on the perspective of the nation as a whole. Parang Pangulong Marcos. Hindi nagpasakom kayo sa kapritsyo ng Makabayan Black. That's why they got a 1-0 advantage against the BP. And they are laughing at now. Now, the question here is, are they gonna stop at the BP? No. No. Sasabihin ko sa inyo mamaya. No. The bus will not stop at BP. Siguro narinig nyo na to sa previous vlog ko. Hindi nyo lang pinanood yun kasi hindi kayo interesado. Pero ito, magiging interesado kayo talaga mamaya. No? Ito pang sabi ni Lagman. No? Kasi nga, yung lintaya ni Pangulong Duterte, no? CIF, no? Confidential Intelligence Fund for President jump 900% during Duterte admin, Lagman's recall. Di po ba? So ano to? Pwede nyo rin bang ipaliwanag ito? Pangulong Duterte, yung akusasyon ni Lagman. 900%. Okay?
It was during the time of former President Rodrigo Duterte when the CIF of the President ballooned to 4.5 billion from only 500 million during the time of Benigno Aquino III. Or a 900% increase. O tandaan nyo ha, si Benigno Aquino III merong CIF. Okay? Tandaan nyo yan. In the spirit of fairness. Kay Gloria, 600 million. Diba? So, ibig sabihin, kay Duterte talaga nagbalon. Bakit? Base na lang dun sa bidyong sinabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya nga, I use my discretionary fund to improve Davao. To patay-patay. Ganon, di ba? To patay-patay the insurgents. Yun. Doon siya na-incriminate. In-incriminate niya sarili niya, kaya nga po, dinilit daw ng SM na yun. But may mga nakakuha po ng kopya. No? Lagman, a veteran legislator in the lower chamber, wondered of incumbent President Marcos will voluntarily. Ayan. Nako, eto na tayo. No? So, yan lang sinabi ko sa inyo. Nagsimula kay Pangulong Duterte, lumobo ang intelligence fund. From 600 million kay Gloria, 500 million kay Panot, naging 4.5 billion pesos sa kanya. Siguro, mas maraming tinrabaho ng Pangulong Duterte than the benefit of the doubt. Okay? Aside doon sa pinaganda niya, ang patay-patay, ganon. Ano pa? Baka naman, hindi ko na po alam. Ayaw ko na magsalita. No? Eto po. Nung nilabas ni Duterte yung salita na yun, yung very incriminating, no? Eto po. Pumalag ang Gabriela. Abante tonight. Gabriela, palaban sa banta ni Duterte. Ayan. Pinalaga ni House Assistant Minority Leader, Party List Representative Arlene Brosas ang banta ni dating Pangulo Duterte laban sa mga miyembro ng Makabayang Black. Quote, we condemn in the strongest terms. Ito na. Wala na ba kayong bago dyan na statement? We condemn in the strongest terms. Siguro ito naka-template na. Puta, nakakasawa naman yung ganito. Bago naman, no? Gumamit ka naman ng AI, ChatGPT. Anak ng siopa mo. We condemn in the strongest terms the death threats made by former President Duterte. Threatening the lives of elected representatives is a blatant violation and a dangerous attack on the rights of individuals who are merely pushing for transparency and accountability in government spending. Ayan. And then gawin mo, Brosas, magdemanda ka. Ayaw ka nang basahin yung iba, we will not be silent. Hindi naman talaga kayo silent. Maingay nga kayo, siguro hanggang sa gabi maingay kayo eh. Di ba? Pero, Chopaeng, ibang ingay na yata yung tinutukoy mo eh. No? Hindi ganun. Walang ganun, Chopaeng. Chopaeng ikaw maraming klase ng ingay. Ingay sa umaga, tanghali at gabi. Magkakaiba po yan. Alam nyo ba, na mas naririnig ang ingay, yung sound, sa gabi. I-research nyo bakit. Ako alam ko kung bakit. Hindi ko sasabihin. Kasi hindi yun topic natin. Di ba, Chopaeng? Hanapin mo yun, Okay. Kino-call out natin si Chopaeng. Hanapin mo yan. Eto na. May ipapanood akong video sa inyo. This is a very, very happy emoji. Ulat po ito ng UNTV with 2 minutes and 45 seconds. Pagtsagaan nyo na lang po. Shout out po sa UNTV. Sana hindi nyo po ako i-copyright. God bless you po. Eto na po. In less than 30 minutes, a subcommittee of the Senate Committee on Finance approved the proposed 10.7 billion peso budget for the Office of the President or OP for 2024. Aside from Senator Sonny Angara, who presided the budget hearing, being the chairperson of the Senate panel, no other senators attended the hearing and asked questions. Executive Secretary Lucas Bersamin says part of the budget adjustments is for logistical requirements for the President's travel abroad. The office is also requesting for funding for infrastructure works inside the palace complex that were disrupted by the pandemic. Let me just point out that we crafted this budget within the parameters and processes set by the DBM, from which we sought no special treatment.
Included in the 10.7 billion peso budget request of the President's office are confidential expenses amounting to 2.2 billion pesos, extraordinary and miscellaneous expenses with 23.8 million pesos, and intelligence expenses amounting to 2.3 billion pesos. But for Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, the confidential funds of the President should be reduced, while the intelligence fund should be removed. The lawmaker maintains that the OP is a civilian agency which should not be engaged in intelligence gathering, considering the workload of the President's office. Pimentel remains firm that the surveillance work should be left to intelligence experts unless, he says, the people in the President's office have too much time on their hands. Pimentel was not present during the OP's budget hearing, but Angara sees nothing wrong with the President's request for secret funds and intelligence funds. Presidente, parang gusto ba natin pilayan yung Presidente? Di ba? Kung sinabi niyang kailangan niya, meron siyang alam na hindi natin alam. He adds, based on the report submitted by the President's office to the Select Oversight Committee on Confidential Intelligence Funds or CIFs, the OP's use of CIFs was accounted for. Tinignan namin, very detailed naman yung sa OP, na nakalagay doon yung mga pinaggastusan. In fact, may mga pangalan pa nga nung mga binigyan ng sort of like a reward or incentive. Angara notes that senators can still scrutinize the OP's proposed budget once it reaches the plenary. The Senate will begin its plenary debates on the proposed 2024 national budget in November, when session of both chambers of Congress resumes. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. So yan po, no, mga kababayan, no, ang galing. Sabi nga nila 21 minutes lang tapos na ang budget deliberation para sa budget hearing para sa Office of the President. At mind you, base dyan sa napanood ninyo, tanging si Senator Sani Angara, chairman ng Finance Committee sa Senado, ang humarap kay E.S. Bersamin. Diba? So what will it tell you, mga kababayan? Tanging si Sani Angara ang may yagballs na harapin si E.S. Bersamin. Buti nga hindi pa sumali dyan si JPE. Harapin mo ba naman yung former Chief Justice? Talagang nakakatakot yun, di ba? Pagdating na sa batas, di ba? Nasaan si Hontiveros? Nasaan si Rapi Tulfo? Di ba umuupo-upo yung mga yan, sumasabit-sabit? Bakit pagdating sa Office of the President, bakit si Angara lang napilitan? Kasi siya ang chairman ng Finance Committee. Ano lang sabi ni Angara? Very detailed. Diba? Ganyan. Mismo na yun Siya na. Kasalanan ng ibang senador yan. Bakit hindi kayo pumunta doon? Or probably they will just look at the copy of it. But, on his mouth, very detailed. Actually, may mga pangalan pa nga sort of reward. Diba? Ayan, ganyan maggawa ng report. Sana ganyan ang ginawa ni BP. Kasama ang kanyang mga trabahador sa Office of the Vice President. Para walang problema. Ang laki ng confidential CIF fund ng Pangulo, 4.5 billion pesos. Yung extraordinary fund niya is 9 billion. Di po ba? Ngayon, itong si Pimentel, di ba narinig nyo? Ngumangaw-ngaw, nagre-reklamo, dapat daw i-strip ng CIF ang Office of the President kasi it's civilian in nature. Ito pa sabi niya. Sa dami daw ng trabaho ng Presidente, bakit kailangan pa siyang mag-surveillance, mag-intelligence? Ibig sabihin, he have a lot of hands to, he have a lot of time in his hand. Lagi kong ginagamit yan. Ibig sabihin, you have a lot of time in your hands, you're not that busy at all? Wala ang ginagawa? O either you finish your job early and then you're just do bungee stops? Diba? Yung mga nagbubulsita na lang kayo? Are you that freaking stupid, Pimentel? At the first place, why you did not go there sa hearing? Bakit ka nagngangaw-ngaw dyan sa media? And do you think the President is only yung Office of the President lang? I-Google search mo. You know this, Pimentel Alam mo to. Alam mo. No? The President will not do the intelligence or security. Are you that freaking stupid? Ikaw, Senador. Di ba? Are you gonna do your intelligence and security? No, somebody will do that for you, right? You're a senator. The same thing with the President. He have a lot of time in his hand. Do you think so? Tanga ka pala
Ang presidente, maraming attached agencies. Look at this. So ako nag-Wikipedia mga kababayan. Oh, there's a lot. I cannot mention this kasi baka abutin tayo ng 2 oras. Ang dami pong attached agencies that is under the president. And these agencies are reporting to the president through the likes of E.S. Bersamin or whoever is assigned to that. What is the main job of the president? To be the leader of the land. To be the commander-in-chief of the military. Di po ba? And what other functions mandated by the Constitution? Huwag mong sasabihin pati siya mag-intelligence gathering. Somebody must do it for the president. Ano ang sabi ni Angara? Presidente yan eh. Kailangan pa ba nating pilayan? Who is more reasonable than you? Senator Angara? Or you, Coco Pimentel? Both of you are lawyers. You know what you are talking about, right? Ako, hindi lawyer, pero I understand it. Di po ba? Ang daming attached agencies, and some of these agencies are for intelligence and security, like this one, the National Intelligence Coordinating Agency. Nagre-report yan yung NICA. Yung NICA na yan, sabi nila, correct me if I'm wrong, is just like the equivalent of this mga CIA, yung mga MIMI. No? Yung mga secret intelligence, ganyan. Oh, ito pang isa, National Security Council. Therefore, you wanna strip him or lessen his intelligence or confidential fund? No way. Aside from that, you have to protect the president. Oh, meron pa siya dito, yung NTF-ELCAC. Di po ba? Meron pa dyan Office of the President, yung OPAP, yung OPAPRU, yung the peace process. Ang dami, mga kababayan, kayo na lang po ang tumingin dito. Anak ng siopaw naman. Dahil lang sa, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan eh. The precedent na kung saan nagwagi nga po yung Makabayan Black na i-strip ang CONEP ng ilang ahensya, particularly the BP. Sinimulan lang nila kay BP, pero nadamay na pong ibang ahensya, the likes of DA, the likes of DICT, which is supposed to be given a confidential fund. Kaya nga ipaglalaban niya sa Senado, tulad ni Villanueva. Oh, at nung, nakalimutan ko lang yung isa eh, no? Si Ejercito. Dapat yan, bigyan mo ng confidential fund, intelligence fund, ang DICT. Because that is a cyber threat, cyber security. O ngayon nga, nahack kayo eh. Di po ba? O ngayon, DA, DFA, no? 5 ahensya. O DepEd, 5 sila. Pero ang gusto lang ng Makabayan Black, tanggalan nyo ng CIF ang BP. Pero nadamay na yung iba eh. So nagtagumpay. At itong mga congressman na ito, kailangan mag-grasp nyo yung reality. What is the very essence why Makabayan Black is fighting to strip the CIF of these agencies? Sa tingin nyo, nagagamit sa corruption? Then prove to us na nagamit nila sa corruption. Yes, naintindihan ko ang trabaho niya na Congress na that you are doing your mandate. However, prove to us that the previous CIF funds of these agencies have been used for corruption. It have been used for illegal activities. Di po ba? Wala eh. Tapos sasabihan nyo, tanggalan nyo ang OP? Eh, good luck sa'yo, Pimentel. Good luck sa'yo, Hontiveros. Remember, Hontiveros, after they won the battle to strip out the CIF of the BP, sinabi niya, the bus will not stop there at the BP. The bus will not stop there at the other agencies. We want the golden prize. Who is it? The Office of the President. See? Kita nyo, doon pa lang eh. Kay Hontiveros pa lang eh. Now, Pimentel wants to carry off o bawasan. Gago ka ba? Inflation eh. Pag tumaas ang bilihin, syempre, taas din ang sahod. Di ba mga kababayan? Isip-isip din, Pimentel. Wag naman yun. Grabe naman kayo, no? O, di ba? Ang ganda po ng sagot ni Angares. He is very reasonable. Very, lagi ko tong sinasabi. Very objective. No? Ang ganda yun, nagandahan ako. Ito pang masama. Alam nyo naman dito, kapag walang nagtanong, then, pasado yan. Paano ka pa makakapagtanong if the report is very detailed? Very organized. That is like a work of art.
a work of a very professional yung gumagawa ng ganong report, di ba? Maski na ako po, napasama ako sa yung mga nagtitesis na mga estudyante, kasi nga professor ako, mga graduating nagtitesis yan. Lagi po akong ini-invite na panel. Kasi po mabusisi ako. Tanong nyo pa kaya Hattori, yung isa kong friend. Mabusisi po ako pag binabasa ko na yan. Pag may nakita lang akong isang statement na parang hindi sa pandinig ko. Can you further explain this statement to me? Anong ibig sabihin mo dito? Tapos sasabihin ko yung mga data gathering nila, lalo na sa statistics. Titignan ko yan. Kaya nga minsan pag ng mga estudyante, pag naririnig na si Sir Tokis? Anong oras si Sir Tokis? Ganito. Ay, lusot kami. Kasi minsan, lalo na graduating, dami niya, nakalinya yan. Ang daming section niya. Sasabihin sa akin ng isa kong professor, Sir, sige na, upuan mo naman to. Hindi. Meron akong komento ng meeting Hanap ka ng iba. Kaya natutuwa estudyante pag wala ako sa panel. Ang masarap lang sa mga ganyan. Nakita niyo kanina may nagde-deliver ng tubig. Dadala silang snacks. Minsan sinasabi ako estudyante, kung di nyo kayang magbigay ng snacks, wag na. Naintindihan ko kasi mga estudyante kayo. You don't have to spend too much. Sabi ko ganyan. As long as you can depend this, no, hindi naman magmamatter kung gutom o busog ako doon sa desisyon ko. It depends on how you present it and with your yung reports ninyo, yung whatever na you compile together, sabi ko. Kaya busugin nyo ako kung mali naman yung report nyo, ako na-bribe ninyo? No, sabi ko. Di ba? Ito pa sabi niya. Presidente yan, di ba? Gusto ba nating pilayan yan? Di ba narinig nyo na yan? Kayo ba? Papayag ba kayo na tanggalin o bawasan yung 4.5 billion pesos na hinihingi na CIF ng OP? Sa akin, dapat dagdagan pa nga yan. Kasi marami pong ahensya ang naka-attach sa OP. Alam yan ni Pimentel, but, I just gonna give my 2 cents of negativity. Ganun lang yan. Pero sabi niya, sa report, it will be still debated on the BICAM sa next month. Kasi pag-uusap na yan Kasi sabi nila, tapos na sila sa House, yung version nila. Sa Senate, hindi pa. May mga, siguro, open ang huling-huli. Kasi siya ng huling, open na di ba? Pagdating ng November, sama na sila. Pag-uusapan na yan. CIF nito, pumapayag ba kayo? Siyempre, yung Senado, mamaya malalaman nyo. Sasabihin ko sa inyo. Ito naman. Ito na, sabi ko sa inyo, Hontiveros, Pimentel. Tanggalin, bawasan ng CIF. Ito naman si Lagman. Binasa ko na to kanina pero maiksi kulang Abante TNT. Tanong ni Lagman, OP, gagaya ba sa ombudsman sa OSG, yung Office of Solicitor General? Ano po yun? Yung hihingin ng tapyas o bawas. Nais ni Albay Representative Edsel Lagman malaman kung gagaya ba ang OP sa Office of the Ombudsman at OSG na binawasan ang kanilang confidential fund. Will the Office of the President voluntarily relinquish a good portion of its huge confidential intelligence fund amounting to 4.5 billion pesos? Ayan. Any forfeited funds from the CIF of President Marcos Jr. will go a long way to further support specific activities of the Department of Health, Labor, Employment, and Social Welfare and Development. Leche, may mga kanya-kanyang pondo po yan. Yung ginawa nilang pondo is based on their analysis and study. Why do you have to strip that one? Unang-una, sabi ni Angara, presidente yan Kailangan ba natin siyang pilayan? The word, kailangan ba natin siyang pilayan? Di po ba? Hindi ako papayag. Gusto ko pa nga gawing flat 5 billion yan Ba't pa kayo nag-iwan ng 500 million? Now, kung ako papayag ito, papayag. Radical ito. Payag ako. Sige, bawasan natin. Bawasan nyo ng mga 1/4. Ibigay nyo sa OBP. Yari na naman ang makabayan, Yari ang makabayan, Di ba? Tama, mali. Yun lang po yung sa akin. Sinabi ni Lagman na sa bersyon ng panukalang budget ng Kamara de Representantes, ang National Security Council ay makakatanggap ng dagdag na 100 million
at 300 million naman sa NICA. O yun nga, sinasabi ko sa inyo kanina, yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency, parang CIA po yan. Yung National Security, seguridad. Hindi lang ng OP, di ba? Ng bansa. Intelligence gathering. Makakadagdag daw ng 300 million, 100 million. Dapat nga mas mataas pa eh. Bakit gustong-gusto nyong tanggalan yan, no? Kasi bakit? Bakit? Kasi po, nagtatagumpay po tayo sa pagsugpo sa mga insurgents, sa mga leftists. Ayaw nila kasi nga bumabagsak na sila. Pag humina itong intelligence gathering na ito, siyempre lalakas sila. Yung po yan, makikita nyo mamaya, may isa pang tulongges dito. Ayan. Di po ba? Ito, labas tayo dyan. Ito na. Yung favorite nyong TikTok queen na congressman. Ayan. Sa balita ng saksi, balitang totoo ngayon, leche. Ayan hamon sa kamera, Marcos hubaran. Tingnan nyo kung si Lagman, minority yan. Dilaw yan. Gusto niya bawasan. Si Pimentel, wishy-washy. Either bawasan or tanggalan. Si Hontiveros, tanggalan. Etong si Kupal Manuel, si Aklang Manuel, hubaran din ng 2.2 secret fund. Secret fund, ang gusto niya, tanggalan daw. Hindi ko na po babasahin. Alam nyo naman na ang nilalaman yan. Tinanawagan daw sila na tanggalin na yung CIF sa Pangulo. Utot ninyo. Kayo po yung mga attack dog ng mga insurgents. Malamang ito, pinupursige sila, tinutulak sila ng husto nitong mga makakaliwang grupo, ng mga ipis ng bayan, kasi po, hinang-hina na sila. Ang latest ko nga pong balita, may sumuko na namang dalawa, may napatay na namang pagkain sa bulate, ng mga katulad nilang mga ipis. Di po ba? Yan. Ayaw nila magkaroon tayo ng kapayapaan. Ayaw nilang mawala ang mga insurgents. Kaya sabi nila, tanggalin nyo na yan. Di ba? Sabi pa nga ni Manuel, tanggalin na daw ang NTF-ELCA kasi humihina na daw ang mga insurgency. Nek-nek mo. Ika nga ni AFP Chief Staff Romeo Browner Jr., managinip ka. Kumbaga tong mga makabayan, palibasa, feeling nyo nanalo na kayo kay BP Sara, naka 1-0 kayo. Kakantahan ko na lang kayo. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Di ba? Di ba? Yun ang kakantahin ko sa inyo. Di ba? Dream, 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 when I need you. Ano mang kanta yun, Ali Buga? Nako. Yan si Ali Buga, nagko-concert yan Kano kayang kita ni Ali Buga sa concert niya? Makapag-concert na nga rin, baka meron ding lumipad-lipad dyan na kulay pula. At nang makapag-Starbucks nga, sumasakit ang ulo ko sa mga to, Pero inyo, nagmamaktol pa siya sa kanyang FB page, Besides being an opportunity for corruption and plunder, yan ang palagi nilang naratiba. Corruption and plunder. Now tell me this. May nabalitaan na ba kayo na kinurap o pinlander ng mga ahensyang ito na may CIF ang CIF fund nila? Tama, mali? Tell me. Ikaw, Manuel, magpalabas ka dyan ng ebidensya. Wala Pasalamat itong gunggong na ito. Nasa House of Representatives siya. Otherwise, baka ito nakasuhan na ito Matagal na dapat itong nakasuhan Libel yan Lalo na yung ginawa niya kay Pangulong Marcos. Di ba naalala nyo yun? Ito. Nag-aakusa ng corruption and plunder sa mga ahensya na may CIF. But they cannot show it to us the evidence. Wala. Ang gusto pa nila, yung mismo pang mga ahensya na inaakusahan nila ang maglabas ng ebidensya. Di ba sinong hindi ma-high blood dito? Ano ang gusto niya Pare-pareho sila Tanggalan daw ng pondo ang National Security Council. Tanggalan daw ang NICA na National Intelligence Coordinating Agency ng pondo. Tanggalan daw ang NTL ng pondo. Di ba all of this
are for security and intelligence gathering. Majority of the Filipinos. Gusto nyo tanggalin itong mga ahensyang ito na siyang pumoprotekta at nagkangalap ng impormasyon para maprotektahan ng seguridad at kapayapaan nating mga Pilipino at ng ating bansa? Ano gusto nyo? Gusto nyo bang patuloy na maghari-harian ang mga MPA na ipis? Gusto nyo bang patuloy na maghari-harian ang mga kriminal ng mga CPP, MPA, NDF? Gusto nyo bang patuloy na maghari ang mga teroristang grupo na yan, hindi lang CPP, MPA, NDF, yung mga iba pang mga teroristang grupong namamalagi sa ating bansa? Gusto nyo bang matanggalan tayo ng seguridad? Mapano kung tayo ay lusubin na ng mga banyaga? Kayong maniniwala dito sa Makabayan Black, pare-pareho lang kayo ng likaw ng butuka. Mas gusto nyo ng karahasan sa bansa. Mas gusto nyong ipahamak ang mga kapwa nyo Pilipino. Ang tanong, mga Pilipino ba kayo? Matapang naman pala kayo. Ayaw nyo ng intelligence and security. Eh di pumalaot kayo sa West Philippine Sea. Doon. Kayo ang magbantay ng mga mangingisda doon. So, ipatrolya nyo. Samahan nyo sila. Eh mga gonggong kayo eh. Ngayon, ayaw nyo niyan. Pag may umataking MPA, terorista, at hindi nalaman ng mga intelligence gathering information personnel, sinong sisisihin nyo? Sisisihin nyo sila that they're not doing their job? Eh gonggong pala kayo eh. Kinat-off nyo yung budget nila. How they can function properly. Mga gonggong, di ba? Kaya ang endgame, sila ang panalo, sila ang nagwagi, sila ang hero. Anything that will happen to us, hindi sila ang blame. Kayo ang blame kasi trabaho nyo yan. Di ba? Nakita nyo yung naratiba nila? Wala kaming alam dyan. You cannot put blame onto us. We just did our work. How? How? You just use your freaking mouth. You don't have any evidence, supporting evidence, that these agencies have plundered and corrupted their budget. Wala nga eh. Hindi nga nila maipresenta dun sa Kongreso eh. Sinasabi lang nila ginagamit na panghaharas, pangre-red tagging o whatever. Wala! Tapos may mga gunggong tayong mga kababayan na naniniwala dito. I-try nyong tanggalan niyan, bawasan ng OP, ewan lang. No? Kayo dyan po na mga Marcos supporters and loyalists, bantayan nyo tong mga gunggong na ito. Diba? Nakakahiya po eh. Ayun, na high blood tuloy ako. Ay Chang, yung gamot natin dyan. Di ba, pasensya naman po na basta talagang Makabayan Black. Nakakabanas eh. Gusto mo ng long-lasting peace. You cannot get it because there are still people or group of people that is really thwarting the very essence of peace. Di ba? Ayaw nila eh. Nilalabanan nila ang kapayapaan. Those are sinister, villain, evil. Yung mga taong ganyan, who wants to thwart the process of peace, wala akong masabi, pero may mga gunggong pa kasing naniniwala sa may mga pander sila eh. O, ito po, yung sinasabi ko sa inyo, baka meron pang light at the end of the tunnel. Pasensya na po kung hahaba. Di po ba? There is still light at the end of the tunnel. Ito po, sabi ni Senator Angara sa ABS-CBN. What senators say about realignment of confidential funds. Remember, sabi ni Ko, done deal na daw po yun. Para lang daw pong nag-bow down na nga lang daw yung ibang senador na okay na yan. Anong sabi ni Angara? Members of the Senate will discuss among themselves what government agencies will be left without a confidential fund. Senate Finance Committee Chairman Senator Angara said Tuesday. May opinion dito ang bawat senador. Yung iba gustong tanggalin, yung iba gustong bawasan. Yung iba gusto andyan lang yan. So we have to reach a consensus. Ganyan naman ang style namin dito sa Senado. We'll discuss it, usually in caucus, and then we reach a consensus para sa floor. Medyo smooth sailing na yung decision. O, di ba? Baka. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka. Kasi meron ding mga supporter ang BP, the likes of Bato, Robin Go, Ramon Revilla. No, yung mga yan na very nag-iisip. Kung ako dyan, kila Bato, push it. Give her some. Even though na hindi siya 500 million, hindi siya 150 million, give her some.
Just an ample amount. Bigyan nyo po. Para po, matigil na ang ngaw-ngaw. Di ba? Para matahimik na. Yun lang po yung sa aking opinion. Kung wala pong masamang tinapay ha. Kung ako, diyan, sa Bicam, give her some. Even though it's not that big. Because her goal is so noble. Napakaganda po. And I like it. Ako gusto ko ng kapayapaan. Gusto kong mawala ang mga terorista na yan. Tama na po. Punong-puno na ang salok. Dapat na talagang silang lahat kalusin. But do it in a very holistic way. So wala pong kaso ng human rights violation. Di po ba? Do it what the President always say. In a holistic approach, whole nation. Di po ba? Ganon. Bigyan nyo. Para lang mapasaya na natin sila. In the spirit of friendship. Yun lang po, no, mga kababayan. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.